Magandang araw sa inyo mga katiktik. Meron tayo ditong Tecno KL4H. So ito ay Tecno Spark Go 1S. At ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba i-bypass ang kanyang Google account. Dahil ito po ay Android 14 at hindi po ito supported sa tool. Kaya imamanual natin mga katiktik. At isa pa dito, yung share article nito mga katiktik, yung pinipindot natin lagi kapag nagba-bypass is hindi po gagana o not working po siya. Kaya sundan nyo ito mga katiktik para sabay-sabay tayong mag-bypass sa ating Tecno Spark Go 1S. So ganyan lang mga katiktik, dapat nakakonect tayo sa wifi. Tap mo ulit yung parang QR code and then tong share. So ganyan lang mga katiktik, tapos quick share. At itong video na to mga katiktik is kinakat ko yung iba para hindi kayo maguluhan. Yung buong process na lang ipapakita ko. Yan. So masusundan nyo naman to mga katiktik sa mga legit na katiktik dyan. Alam na to sundan mga katiktik. So huwag kayong magtaka dyan sa mga para hindi kayo matagalan. So ito pinapakita ko na ang share article kapag pinipindot nyo, ayan o, nakita nyo wala talagang function mga katiktik. Hindi po talaga gumagana. Ayan o. So hindi gumagana. Ang gagawin nyo, scroll down kayo mga katiktik at hanapin nyo yung ano dito, interact with apps and people around you. Tapos i-scroll ulit. Tapos hanapin mo naman ngayon yung check wifi or mobile connection. Yan. Tapos itong itatap mo yung mobile network. Ito, mobile network. So yan mga katiktik. So pagdating dito is i-scroll down mo lang ito mga katiktik. Yan, scroll down. At ito, tatap mo yan, ipi-play mo yung video. At pag na-play itong tatlong tuldok, tapos pindutin mo ngayon yung share. Tapos itong naka-highlights, itap mo yan mga katiktik yan, itap. So itap mo lang, kusang mapupunta tayo doon sa mismong app ng YouTube. Allow mo lang and then scroll down para makita natin tong parang tao. Pindutin nyo yan. And then tong settings, tapos about, and then YouTube terms of service. So nandito na tayo sa ating browser mga katiktik. So use without an account. Yan, no thanks. And then dito sa address bar natin mga katiktik, always natin ginagamit is ito. Pero nagkaroon din tayo dito ng konting problema. Kaya sa iba tayo kukuha mga katiktik ng idea. Pero pinapakita ko sa inyo para malaman nyo din mga katiktik. Para same tayo ng idea. So ito yun. Tap natin yung setting. Yan, pag tinap natin yung mismong settings, ayan o, wala po siyang ano yan mga katiktik. Hinanap po dito, baka may iba pong function yung sa dapat nating gagawin, pero wala. So yun, tinry kong itap ang settings pero walang nangyayari. Ayan o, parang naglo-loading lang. Yan, wala talaga. Ayaw gumana yung open setting. Kaya sa mga makapanood nito na katiktik, is napakaswerte nyo dahil malalaman nyo din yung technique. So kung isa ka sa matulungan nito, huwag mong kalimutan mag-comment dyan mga katiktik. So dito mga katiktik, i-type lang natin sa taas ulit yung maxrooms.com, maxrooms.com. Ayan, so yun ang ita-type natin. So yun, doon tayo magkukuha ngayon ng panibagong idea mga katiktik. At pagka na-type na natin, itap natin tong Maxroom Google bypass. Sa unahan lang po yan mga katiktik. Nasa pinakauna. So pag nag-open na to, yan, may nag-pop up na ganito. I-close mo lang yan mga katiktik. At mapunta tayo dito sa ibang tab. So ibaback lang natin para bumalik tayo dito. Try natin sa continue. Wala pa rin. Pumunta pa rin doon sa ibang tab o ibang website. So i-close lang natin. Kulitin lang ng kulitin natin mga katiktik. Hanggang sa mawala tong anong nito, yung pop-up window na to. So ito na portion mga katiktik is kailangan lang natin kulitin. So pag pumunta sa ibang web, i-close lang natin. Kailangan natin bumalik doon dito sa Maxroom mga katiktik. Yan, nasobrahan natin ng back. Ulit. So hanapin nyo. Ayan, nagpunta ulit. Type ulit natin mga katiktik kasi nasobrahan natin ng back. maxrooms.com. So dapat relax lang kayo. Tulad sa akin, nanggigigil na ako kaya nasubrahan ng back. So again,
Pag lumabas yung don't miss out o kung ano mang lumabas na pop-up dyan, i-close mo lang and then tap mo ulit yung Max Roam Google Bypass. And then sa baba nito, may makikita ka na Palm Store app. Yun, i-tap mo. Antayin natin na dapat pumasok yun sa Palm Store mga katiktik. So dahil hindi pumasok, i-back lang natin. Close. Kailangan pagka may mag-pop up, i-close lang natin or i-back. Yan, close. Ganyan lang, close lang natin. Palm Store ulit, Palm Store app. So kulitin lang natin ng kulitin mga katiktik, back natin. Palm Store hanggang sa mag-open siya yung Palm Store mismo. Ayan, ito na yun mga katiktik, nag-open na. So mamili ka lang dyan kung ano yung i-download mo mga katiktik. Kailangan mo kasing itap yung download para mag-open yung Palm Store sa mismong app. Kasi ito yung technique mga katiktik na maka-open tayo ng Palm Store. Dahil pag sa mismong settings tayo, hindi tayo mag-open doon. Kaya ito yung technique na susundan natin. So again, ang share article kasi di gumagana. So tap natin yung search. At dito mga katiktik, ang i-type natin is yung activity launcher. So i-get natin. Tap natin yung get or i-download. So ganyan lang mga katiktik, medyo mahirap sundan kapag ikaw ay hindi talaga technician. Pero pag technician ka, lalo kung software, mabilis mo lang masundan to. So tap open, tapos okay mga katiktik. So again pa-comment na lang kung isa ka sa matulungan itong video na to para alam ko kung ilan ba yung natulungan sa video na to. So pwede mo ring i-share ito mga katiktik. Ang alam ko pwede rin applicable din ito sa sa Infinix at saka itel kasi same lang yan sila mga katiktik Tecno, Infinix, itel. So punta ka dito sa Android setup and then hanapin mo yung walang setting na icon, yan ito, defer trampoline activity. So yan, tap mo lang yan and then start, tapos skip. Yan, so antayin natin na maglo-loading. Dapat di tayo magkamali ng pindot dito na portion mga katiktik. Yung pagdating dito, yan ito, next, tapos no cable, copy without cable. So dapat wala kang mali doon. Dahil pag nagkamali ka doon, hindi ka makapunta dito. Ayan, di ka makakapunta dito. Yan, so tap mo use my Google account. So di ba nanghingi pa rin. So yan, kung pag nakarating ka dito, ay congratulations sa inyo mga katiktik. So kailangan pa natin ng isa pang phone na Android phone. Kahit anong Android phone mga katiktik is pwede. Ang gagawin nyo lang doon mga katiktik sa isa nyong Android phone, dapat nakakonect sa Wi-Fi at dapat mayroong nakalagay na isang Google account doon sa mismong settings mga katiktik. Kasi yung ibang Android phone dami nang nakalagin. So punta ka sa Google Play Store at i-search mo yung or i-download mo yung Google, itong MyG. Yan, G na icon. Yan, open mo lang yan. At i-type mo dito mga katiktik sa search niya na set up my device. Yan, yan ang i-type mo at pindutin mo lang yung search. At i-next mo ito mga katiktik yan. Next, getting started. So hayaan mo lang mga katiktik na mag-connect ang dalawang phone. At kapag mag-connect na, isi-next mo ito. So dahil sa kabagalan ng internet ko mga katiktik, is napansin mo parang hindi na magpa-function. So ang ginawa ko, i-refresh ko lang. So ibabak ko lang siya mga katiktik, pati yung sa kabilang phone. Ulitin ko lang kasi mabagal kasi yung internet. Kaya ulitin ko lang. So yan, ulitin ko, ibabak ko para mag-connect sila ulit. Pero yun na po yung process niya mga katiktik. Yan, try again natin. Yan, dapat mag-connect siya mga katiktik. Ayan. Ayan. So tanggal lang. Okay na ako. ayan mga katiktik, antayin natin na makunik. Oo. Ayan, so next mo lang 150. copy. 150. Ayan. So enter mo lang yung lock screen niya, lock screen. Ayan. So yan mga katiktik, copying your account. Yan, copying your account na yan mga katiktik. So antayin lang natin na makopy yung mismong account.
Yan. So, hintay lang tayo at matapos din tayo. So, pag lumabas to, pindutin mo yung don't copy. Yan, don't copy. At hintayin lang natin na mag-loading. So, pag natapos na itong isa nating cellphone mga katiktik is di na po natin to kailangan dahil na-copy na po yung Google account. So, ito yung lock screen na sinasabi ko. Yun, enter mo lang yung lock screen ng iyong phone. So, yun. Ganun lang kabilis mga katiktik mag-copy ng ibang or mag-bypass nito mga katiktik. So, yan. Na-copy na yung Google account natin. So, yung sinasabi ko, itong isa nating phone mga katiktik is hindi na po natin kailangan. So, next na lang natin. Skip. Next. Tapos, no thanks. So, dapat mapanood nyo yung buong video mga katiktik dahil pag hindi, baka magkaroon kayo ng problema. Kaya nga mahaba itong mga katiktik kasi mayroon pa tayong gagawin. Kaya dapat mong panoorin. Kasi yung iba tumitigil kapag nandito na na portion, alam na nilang next na lang. Yan, normal lang po yan na bumabalik sa ganyan mga katiktik. So, isi-set up mo na lang yan. So, alam nilang next na lang is tumigil na po sa pagpapanood. So, lalo na kung first time mong follow ng bypass mga katiktik, dapat panoorin mo to ng buo para complete yung idea na makukuha niyo mga katiktik. So, yan. Tinabi na natin yung isa pang Android phone dahil hindi na natin kailangan ito. So, yan mga tiktik. Dito, don't copy na yung pipindutin nyo. Yun, kapag nag-set up na kayo, don't copy na yung pipindutin nyo doon mga tiktik. Yan, next lang natin. So, di ba? Mabilis lang sundan to mga katiktik. Hindi ka na mahihirapan. At sana mag-comment ka dyan mga katiktik. Kaya minsan lang tayo maka-upload kasi busy tayo at nawalan pa tayo ng boses mga katiktik ng ilang araw. Hiniram yung boses ko kaya nawala mga katiktik. Ngayon buti binalik na. Ayan o, Android 14 po yung ating Tecno Spark Go 1S mga katiktik. So yan, congratulations dahil nag-open na mga katiktik. At dito ko na sasabihin mga katiktik ang susunod yung gagawin. Ayan na, so na-open na mga katiktik, punta ka sa settings. Papakita ko lang sa iyo yung mismong account. So ito yun. Model pa lang mga katiktik. Kita ko sa inyo yung mismong model. Ayan o, Tecno Spark Go 1S. Tecno KL4H. Ayan, Android 14. So lahat ng ganitong klase is kaya na nating mabypass yung mga katiktik. So ito yung mga ano natin, sinasabi ko mga katiktik. So kapag natapos na at i-lock screen natin mga katiktik, ayan o, naka-lock screen. Pagbukas nyan, hindi mo maswipe nyan. Kailangan mo doon sa may camera. Ano, di mo maswipe. So doon ka sa camera na app mag-swipe. So para ma-fix natin yung problema na yun mga katiktik, yung pag-swipe natin is kailangan doon sa app, is kailangan natin pumunta tayo sa settings. At kailangan natin doon mga katiktik i-on yung USB debugging. Ayan, so punta ulit tayo sa settings para ma-fix na natin yung problema natin na hindi ma-swipe kapag sa lock screen, kailangan pa sa app. So punta lang tayo dito sa settings, kulitin mo mga katiktik na makapasok tayo sa settings. Yan, nasa settings na tayo. At pag nandito na tayo, punta ka dito sa accounts. Kailangan natin i-remove yung accounts mga katiktik. Yan ito, accounts. Remove natin yung nakopy na account para hindi na ito hingin kapag i-reset natin mga katiktik. So yun, punta tayo dito sa system. So wala pang developer option. So i-on natin yung developer option. Punta tayo dito sa my phone. And tap mo tong build number. Tap mo ng marami hanggang sa you are a developer ang lumabas. So pag lumabas na yung mga tiktik, balik ka doon sa system. Balik ka dito. At dito sa pinakababa, ayan, meron na siyang developer option. Tap mo yan. Itiyon mo yung OEM unlocking at saka USB debugging. So kung hindi mo ma-on yung OEM unlocking, wala pong problema. Basta ang importante is yung dyan mga katiktik, yung USB debugging is ma-on yan. So na-on na natin, i-back lang natin at i-double check natin na balik tayo sa developer option at tingnan natin.
So yun, nakauna po yung USB debugging. Next natin gagawin is punta dito sa reset phone. Yan. At itong erase all data. Ayan, erase all data natin mga katiktik. Yan, at hintayin mo na lang matapos mag-erase all data ang iyong cellphone na Tecno Spark Go 1S mga katiktik. So again, pwede yata to sa Infinix at saka Itel. So yung mga katiktik, it takes 2 to 5 minutes para magbukas ang iyong phone. So pagbukas na yung phone, isi-set up nyo ulit yan mga katiktik hanggang makarating kayo sa menu. At kapag makarating ka na doon sa menu, i-try nyo ding i-lock screen. At doon nyo malalaman mga katiktik na okay na pala, na-fix na pala yung hindi mag-swipe kapag naka-lock screen. So naway nakakuha kayo dito ng idea sa mga bago pang nanonood dito sa aking channel. Huwag kalimutan mag-subscribe at syempre kahit hindi na mag-subscribe, i-like na lang ang aking video. Like na lang mga katiktik sa mga natulungan. Maraming thank you. Again, this is Clear Bands and this is your katiktik. So again, kailangan yung panoorin to pala na buong mga katiktik ha, para mapatunayan nyo na nag-okay na siya mga katiktik. So malapit naman tayo sa home screen. So ito na, nandito na tayo sa home screen mga katiktik. At itatry na natin na gumagana ba. So yan, nasa home screen na tayo. So lock screen natin, open natin ulit, and then i-swipe natin. So yun, nagbubukas na po siya mga katiktik. Na-fix na po yung problema niya. Ayan o. So hindi na tayo doon sa may camera portion. Ayan, so back to normal na po ang ating phone mga katiktik. So yun, same pa rin yan mga katiktik ng model yung sinasabi ko kanina. Walang pinagbago yan. So maraming thank you sa panonood. Again, this is Clear Bands and this is your katiktik.